bayan kong Pilipinas, lubay ng ginto't bulaklak, pag-ibigang sa kanyang palad, nagalay ng ganda at dilag. At sa kanyang yumi at ganda, tayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Awiting ang bayan ko. Siguro familiar kayo rito dahil madalas nating naririnig yung awitin na yan. Pero kung matatandaan natin ngayon, EDSA People Power Revolution, kung ika-40 taon na to, dito natampok itong kantang ito, tong bayan ko inaawit ito. Nagsimula ito nung kampanya, kahit kaigtingan nung kampanya ng pagkilos na nagsimula noong panahon ng martial law, at pagkatapos lalong tumindi ito noong pinatay si Ninoy Aquino. Katakot-takot na panay yung mga protesta. Yung awitin na ito, bayan ko. Ito yung kumpas na awitin na nagpapatakbo ng mga kilos protesta ng mga panahon na yun. Nung namatay si Ninoy Aquino, pagkatapos hanggang sa nagtuloy-tuloy, nagkaroon ang culmination nito yung EDSA People Power Revolution. Ayun. Kaya naging tampok tong awiting ito. Madalas to inaawit ito pagka dumadating ang mga kilos protesta, mga rally. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya, ugad ng luha ko't dalita. Ating aligang makita kang sakdal laya. Kung tutusin itong awiting itong bayan ko, panahon pa to ng himagsikan. Sinulat ito ni General Jose Alejandrino, isa sa mga pangunahing general ni Emilio Aguinaldo. Sinulat niya ito itong bayan ko noong 1898. Pero ang original nito sinulat niya sa wikang Kastila. Ang title nito Nuestra Patria, bayan ko. Kaya pag inaawit ito, Nuestra Patria, Pilipina, ganun yan So, ibig sabihin, talagang awitin nitong makabayan, pero isinulat sa wikang Kastila. Tandaan po natin, etong awiting ito, kung tutusin, yung sa ganda niya, yung pinanghawakan siya, naging popular siya nung panahon na yun, nung panahon pa nila Emilio Aguinaldo, nung unang republika. Kung tutusin, ito sana yung isa sa napipisil na maging national anthem ng noon Nagkataon nga lang na talagang mas na pinili finally yung alam nating awitin ngayon, yung Marcha Pilipina, yung bayang maghiliw, yung lupang hinirang natin ngayon. Sa kasaysayan, ito yung siya nung panahon ng Philippine-American War, yung kasagsaga ng labanan na yon,
ng Philippine-American War, meron din mga yugto na nagkakaroon din ng pakikipag-usap o negosasyon. Kahit may gera, meron din ng mga peace talk, parang gano'n. Doon sa kanyang pakikipag-usap kay General Arthur MacArthur, yun kasi ang pinuno ng ng US American forces na pumasok dito sa Pilipinas, yung sumakop. Yung panahon na yun, nakakabagabag yung sinabi niya. Yung walang saysay yung paglaban ng mga Pilipino. Kaya yung nagaganap na paglalaban, walang saysay kasi mauuwi lang yon sa tiyak na pagmasaker sa mga Pilipino. Kasi halat kitang-kita naman napakalakas ng pyersang Amerikano. Kaya nilalabas nila doon sa inilalagay nila sa ganung konteksto. Si Jose Alejandrino ay kabilang sa kilusang propaganda laban sa Kastila. Isa siyang manunulat sa La Solidaridad. So kasama niya si Graciano Lopez Haina, sila Marcelo H. del Pilar. At tinulungan din niya si Dr. Jose Rizal sa pag-edit ng kanyang El Filibusterismo doon sa Berlin. Isa rin siyang malapit na kaibigan ni Antonio Luna. Yung mga tigasin na general ng unang republika. Ayun. Ngayon si General Alejandrino, bukod sa isang general sa Rebolusyong Pilipino at sa digmaang Pilipino-Amerikano, nung panahon na natapos na yung digmaan, nagkaroon na ng civil government, ng colonial government, tumakbo siyang naging senador din siya. Naging senador din siya noong 1925 at nahalal din siya na representative sa Constitutional Convention para dun sa noong 1935, do sa 1935 Constitution. Nahalal siyang representative ng Pampanga. Ayun, So ganun siya, isa rin siyang statesman bukod sa pagiging general. Kaya yung original na Nuestra Patria ni Jose Alejandrino, pagsapit ng 1928, isinali sa Tagalog ni Jose Corazon de Jesus yung prinsipe ng Balagtasan, si Huseng Batute. Ayun. Kung mga estudyante ng high school alam yan Ang musika nito ay yung komposisyon kasi tula yun tula ginawa ng isinalin sa Tagalog ni Huseng Batute, pero ginawa naman nag-compose naman ng musika nito si Constancio de Guzman. Yung mga sing-edad ko diyan, maalala nyo si Constancio de Guzman, siya yung sumulat nung yung awitin na yung maalaala mo kaya, yan. Samantala naman si Ruben Tagalog, ang kinikilalang ama ng kondimang Pilipino, ay pundador ng kilala natin ngayong yung Mabuhay Singer. Mabuhay Singers, meron tayo yan dito sa Taytay Meron tayong Mabuhay Singers Ang unang nag-record ng awiting ito ng bayan ko, sila noong dekada 1940s. 'Yon. Tong Mabuhay Singers. Sila Ruben Tagalog. Ngayon, kung mapapansin natin dito, kung sana mabigyan natin ng pansin itong awitin na ito na bayan ko, meron siya yung translation niya, merong isang salita rito dun sa original na Kastila ng Nuestra Patria, yung Anglo-Sahon. Ibig sabihin Anglo-Saxon. Yung salitang Anglo-Saxon, pagka yun na nasa original na tula, yung nawala yung kahulugan niya pagdating ng pagsasalin sa wikang Tagalog, sa wikang Pilipino. Dahil ang nakalagay dito, dayuhan dayuhan ay nahalina, bayan ko, binihag ka, ganun dayuhan. Pero ang original nito, yung Anglo-Saxon. Ano nga ba yung Anglo-Saxon o Anglo-Sahon? Yung Anglo-Saxon ay tumutukoy direkta sa Amerikano.
At yung ang Amerikano na yon, yung nagmula doon sa sa Europa, yung lahing Anglo-Saxon na racist. Ano? Yung racist yung yung pinagmulan. Kaya yun yung mga simula nung pagpasok dito ng pagsakop dito ng Amerikano, meron talaga silang bukod sa pagiging expansionist o yung pananakop, ay meron silang katangiang rasista. Ano? Yung kaya yun kaya makikita nyo doon sa pagkakasulat ni Alejandrino, General Alejandrino, talagang ang tinutukoy niya rito Anglo-Saxon. Hindi basta yung general na mga dayuhan na pagkakaalam natin. At incidentally, yung ginagamit ito nung mga kilos protesta nung panahon na yon, nung pagsikat ng awit na bayan ko, doon sa mga rally ng mga aktivista, ang sigaw nila doon, di ba, nung panahon ng martial law, ibagsak ang diktadurang US Marcos. US Marcos. So, ando doon lagi nakakabit ang US. So hindi to basta sumulpot na lang yung Anglo-Saxon o yung US. Talaga meron siyang historical development. Kaya ngayon, ang awitin natin na kapag sinabing dayuhan, ang talagang nakatukoy ito sa US, yung Anglo-Saxon. Kaya ngayon lang, nagiging general na natin para laban na sa mga dayuhan na sumakop. Siyempre, pati yung ang nangyari, pati yung panahon ng Kastila, sinama natin yung Kastila, tapos pagdating ng Hapon, isinama na rin natin yung Hapon. Pagkatapos, yung sa mga aggression ng China ngayon, sa West Philippine Sea, inaano na rin ito, ini-introduce o tawag dito, inaangkin na rin itong awitin nito, bayan ko laban sa mga dayuhan. Ayon. Ang bayan kong Pilipinas, upay ng hintot bulaklak, pag-ibigan sa kanyang palad, nagalay ng ganda dilat, at sa kanyang yumi at ganda, tayo ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, masadlak sa sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Bayang sinisil bukas ay babangon din, ang silang ay pupula sa tingyas ng paglaya. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha ko't dalita. Di kang makita kang sakdal, laya.